Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po doon sa mga nanood po ng vlog ko kahapon na nirescue ko po yung aking anak sa isang sitwasyon na talaga namang ikinatakot at ikinabahala din po ng anak ko dahil first time pong nangyari sa kanya yon, nang harangan siya ng isang tricycle at yung driver noon at saka yung iba pang mga kasamahan niyang driver ay nagpuntahan at pilit siyang pinabababa ng sasakyan para daw po sila ay mag-usap. Napanood po ngayon ng kaibigan nating Colonel na active na PNP na nandyan po sa Camp Crame, si Colonel Ramon Pranada, ay napanood niya yung video, yung vlog ko po kahapon, kagabi, at ito nga po ang message ni Colonel Ramon Pranada. Good morning ka, Randy. Napanood ko yung vlog nyo, dapat pinadala nyo sa presinto para maturuan ng leksyon yung mga tricycle drivers na ganyan. Modus yun. Pati yung nagpakilala na operator, nandun agad. Ibig sabihin, nag-aabang talaga ng mabibiktima ang mga yan. Tingnan nyo po. Ito po, napanood tayo ng colonel, napanood tayo ng pulis. At sabi nga po niya, dapat ipinadala ko po sa presinto, dapat dinala namin doon at doon nag-usap. Pero yun nga lang po mga kapatid, ang anak ko po, nung pagkakataong yon ay kailangang makarating sa ensayo. Ensayo ng awit at ensayo sa pag-oorgan. At sinabi ko nga po kay Colonel Ramon Pranada, ay magandang umaga po sir. Nagkataon po kasi na may ensayo ang anak ko po sa awit at bilang organista po, kaya po hindi ko na po inireklamo sa PNP. Sir, salamat po ka Ramon sa payo nyo po sa susunod po na may ganitong sitwasyon, ay gayon po ang gagawin namin. At ipapaabot ko po sa mga susunod kong vlogs ang mga naipayo nyo po sa akin. Maraming salamat po. Kaya mga kapatid, kung halimbawa, na-experience nyo itong nangyari po sa anak ko, tama po yung ginawa ng anak ko, hindi siya bumaba ng sasakyan at naghintay siya ng enforcers or police na titingin or mga ngasiwa doon sa nangyaring problema po na yon. Kasi alam nyo po mga kapatid, napakarami na pong mga modus na nangyayari na kapag ikaw ay bumaba sa sasakyan, ay bigla na lamang may papasok doon sa likod na pintuan or sa kabilang pintuan at kukunin yung mga gamit mo. Binabantayan po nila yung mga ganyang sitwasyon. Yung mga makikita nila kasi yung anak ko noon ay naka polo barong siya, naka-decente siyang attire, so akala siguro nila abogado po yung anak ko or kung ano man, baka meron silang makukuhang computer doon or kung ano man, yun po talaga ang ikinatakot din ng anak ko. Kaya nga po, kung sakaling mangyayari sa inyo yan, na kayo po ay bumabiyahe, bigla na lamang may humarang sa inyo at pinabababa kayo ng sasakyan para kayo ay mag-usap, huwag po kayong bababa. Alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay mahuhuli ng pulis or ng enforcer sa isang violation, hindi ka dapat talagang bumaba eh. Hindi ka dapat makipag-usap sa kanila sa labas ng iyong sasakyan. Kung ikaw ay may violation, doon mismo sa sasakyan mo, doon ka dapat kausapin. Kapag ikaw ay bumaba ng sasakyan, bawal po yun. Dahil doon po lumalabas yung kotongan. Diyan nangyayari yung mga abutan, yung mga lagayan. Kaya kung ikaw ay nahuli, diyan ka titikitan, diyan ka lamang sa loob ng sasakyan mo. Samantalang yung video po na napanood nyo kagabi, ay gusto nitong dalawa na pababain yung anak ko at doon po sila mag-uusap. Nagkataon naman, wala naman palang damage yung kanilang sasakyan. O tinignan ko rin, yung sasakyan ng anak ko, wala ring damage. So ibig sabihin, walang nangyaring banggaan. Ngayon, ito pa mga kapatid. Panoorin nyo po itong video po na ito. Sa dami po kasi ng mga modus na nangyayari, napilitan na rin akong mag-downloads nitong mga video na to na ito yung ginagawa nilang pinagkakakitaan ng mga standby, ng mga drug addict, mga user. Sabihin na natin gano'n. Kasi hindi naman gagawin to ng matinong tao eh. Tignan nyo po ito. Sa Commonwealth Avenue po yan. Talagang yan, dire-diretso ang daloy ng trapiko dyan. Ang takbo nga po dyan, 60 kilometers per hour, yung maximum na takbo mo. So kung 60 yun, delikado na yun kung tatawid ka dyan. At bawal na bawal pong tumawid dyan po sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pero yan, tignan nyo po. Tumawid yung tao at nagpasagasa siya mismo doon sa single na motorsiklo, tumumba silang pareho. Dinala sila ngayon sa presinto. At sabi sa presinto, Yung demand ay instead na magpadala sa hospital, humingi na lang siya ng 3,000 for the damages dun sa nabangga. Ito namang mga alleged na kabangga, ang sabi naman nila, papagamot na lang itong nabangga nila.
So, at the end of the day po, ang nangyari, hindi na sila nagpa-investigate further at nagkasundo na lang na pumunta sila sa barangay para doon na mag-settle. Ang gusto ngayon nung na-aksidente, yung tumawid, ay bayaran na lamang siya ng 3,000 at siya na magpapagamot sa sarili niya. Pero hindi rin pumayag yung nakasagasa sa kanya na rider at ang sabi ng rider, sila na lang magpapagamot doon sa na-aksidente. Ngayon, itinurn over sila ng PNP sa barangay. At ano po na pagkasunduan sa barangay? Sa huli ay nagkasundo na lamang ang mga rider at pedestrian na kanya-kanyang magpagamot. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya kung sinadya ng lalaki ang pagpapabangga na isang uri ng modus operandi. Along Commonwealth po, bawal po talagang tumawid doon kasi although may speed limit tayo doon ng 60 kilometers per hour, ang pedestrian dapat tatawid sila sa mga tamang tawiran like footbridge, overpass. Talaga pong sinadya niya na magpasagasa siya para siya ay kumita. At ito pa po ang isang video mga kapatid. Meron pong isang pick-up na nakaparada. Pinuntahan ngayon nitong 3 tao itong pick-up na to. At yung isa ay kinausap niya yung driver. Siguro may sinabi siya ron na may problema ang gulong niya or kung whatever. Bumaba ngayon itong driver at pagtingin niya doon sa sinasabi nung kumausap sa kanya ay pumasok na yung nakaasul na lalaki at kinuha na ang gamit niya. Yan ay pwede rin mangyayari doon sa anak ko kung sakaling ganun nga ang sitwasyon. Pero alam nyo yung sa anak ko, iba yun eh. Ang gusto nilang palabasin doon, sila ay nabangga at manghihingi sila ngayon ng danyos. Nagkataon na wala pa namang dashcam yung ginamit niyang sasakyan. Kaya po mga kapatid, napaka-importante pala talaga na mayroon tayong nakalagay na mga dashcam. At yung mga bagong dashcam ngayon mga kapatid, harap at likod nagre-record siya. Kaya po, hanggat maaari, ako ngayon ay inire-recommend ko na maglagay po kayo ng dashcam na matibay. Kasi ang dami po kasing nabibili, hindi talaga matibay eh. Ilang panahon lang, ilang buwan lang ay nasisira na. Maghanap kayo ngayon ng magandang klaseng dashcam. Dahil sa dami po ng mga nangyayaring mga modus na yan, baka kayo ay lalo pang mapahamak. Kasi ang talagang pinipili ngayon, nitong mga gumagawa ng modus na yan, ay yung ikaw ay papasok sa umaga dahil ikaw ay magtatrabaho, sa kanila gagawin sa'yo yon. Dahil alam nila na napaka-importante nung oras mo at kung halimbawa napagkasunduan nyo, bigyan mo na lang ako na 1,000, ade may 1,000 na sila. Pero kung may dashcam ka, kung ikaw man ay papasok sa opisina dahil hindi ka makakapasok, mayroon ka ngayong ebidensya sa boss mo na ikaw ay nagkaroon ng problema dahil mayroon kang recorded na video sa dashcam. Kaya ngayon mga kapatid, simula sa araw na to, magso-source out na po ako ng magandang dashcam. Ngayon, kung meron pong nanonood sa akin na mayroong kayong produkto na dashcam, kausapin nyo lamang po ako, tignan ko ang produkto nyo, at iyan po ay isasama ko sa mga vlogs ko. Tutulungan ko kayo ngayon na magbenta ng produkto nyong dashcam, basta iyan ay maayos, matibay, at talagang magiging kapaki-pakinabang. Ito pa po mga kapatid, kanina lamang pong umaga, ay mayroon akong napanood sa FB na ito pong lalaki ay bigla na lamang tumawid at talagang sinadya niyang magpabangga doon sa kotse. Ayan, panoorin niyo po. Meron namang pedestrian lane. Pero talagang sinalubong niya itong Toyota na to at ibinangga niya talaga yung sarili niya at nagpagulong-gulong siya. Kaya nga, kung ikaw ay may dashcam, mahuhuli mo talaga, makukuhanan mo yung video na to na talagang sinadya ng lalaki yung pagpapabangga sa sarili niya. Mabuti na lamang, yung kasalubong niyang sasakyan ay may dashcam. Kaya ang nag-upload nito sa FB ay yung sasakyan na may dashcam. Kaya napaka-importante talaga, no, mga kapatid. Hanggat maaari, kung mayroong kayong extra pera, maglagay kayo ng dashcam. Walang pinipili itong sasakyan, lumang modelo, bagong modelo, napaka-importante ngayon. Dahil iyan ang magiging savior mo, iyan ang magpapakalma sa'yo. Bakit ko sinabing magpapakalma? Ganito eh. Halimbawa, merong gumit-git sa'yo, or merong nagpasagasa, or merong nagpasabit na motorsiklo, or tricycle, or anumang kotse yan, or anumang sasakyan, eh meron kang dashcam, meron kang ebidensya na ikaw ay talagang sinadya na sabitan nung sasakyan na yon. Kaya ikaw ngayon, hindi ka ngayon magagalit. Di ba? Magiging kalmado ka dahil meron kang ebidensya. Hindi ka ngayon makikipag-away. Hindi ngayon masasabing magro-road rage ka dahil meron kang ebidensya. So yung dashcam, makakatulong din pala yon para maging kalma ka sa pagmamaneho mo.
At meron pa po mga kapatid, ito po yung video na ito ay kapapark lang nitong sasakyan na ito at siya ay talagang binantayan na nung grupo ng mga tao na to. Pag parada ngayon ng sasakyan, kinausap nila yung driver, pag ikot ng driver dun sa likod, nandito na sa gilid yung mga magnanakaw doon sa kanyang sasakyan. So iyan talaga yung modus. Binabantayan nila yung paparadahan nyo at kapag ka mayroong estranghero na kumausap sa inyo at sinabing may sira ang sasakyan nyo, may malambot ang gulong nyo, doon pa lang, magkaroon na kayo ng thinking na iyon ay panloloko, mga kapatid. Unahin nyo na yon na gano'n na maging thinking nyo. Huwag kayong bababa, huwag kayong makikipag-usap sa estranghero kasi iyan ang magpapahamak po sa inyo. Okay, mga kapatid, ipakita ko sa inyo itong dashcam na nakakabit dito sa Ford Everest ni Sir Bong. Itong dashcam po na to ay nagre-record sa harap at doon sa likod. Ito po yung harap, ayan, na video recording po yan, ayun yung crosswind na yon, yung pula. At sa likod naman ay mayroong Avanza, Toyota at ito po yun. So recording po yung ating dashcam harap at likod. Ngayon, pwede mo ring kapag ikaw ay bumabiyahe na, pwede mong ilagay sa rear ang iyong display. Ito, rear yan. So nakikita mo ngayon yung nasa likod mo at pwede mo rin namang ilipat kung gusto mong ilagay doon sa front camera. So gumagana ang harap at likod na camera. Importante magkaroon talaga tayo ng dashcam. Pero kung meron pang camera na talagang nagre-record din, no? Sa dalawang gilid, mas okay. Kung meron tayong makukuhang dashcam, at iyan po ngayon ang hahanapin natin. Mas maganda talaga yung recording ng dashcam mo ay meron ka doon sa left and right, sa front at sa rear na recording ng camera. Kaya mga kapatid, lagi ko po sinasabi sa inyo, hindi lamang yung pag-iingat sa pagmamaneho ang ating gagawin, maging yung mga taong nakapaligid sa atin habang tayo nagmamaneho, maging mapagmadyag po tayo dahil ang mga salisigang ay nandyan lang, nagkalat po talaga sila sa dami ng mga tao ngayong nalululong sa mga ipinagbabawal na gamot at mga siguro yung iba ay talagang hirap na hirap at wala na talaga silang maipangkain. Doon po sa nag-comment na ano daw po ba ang aking channel, ako daw po ba ay para sa automotive lang. At bakit daw po ako gumagawa ng vlog na katulad po nitong vlog ko po ngayon, konektado naman po yan eh. Di ba? Hindi ka naman haharangin ng tricycle kung wala kang sasakyan. Kaya po kung ang gusto nyo lamang pong mapapanood sa channel ko ay tungkol po sa pagkukumpuni ng mga sasakyan, pasensya na po kayo, pwede naman yung wag panoorin yung mga vlogs na katulad po nito. Ngayon mga kapatid, ito na po yung Montero na pinalitan ko ng bagong cylinder head assembly. Isang buo po siya, isang block ng cylinder head, pinalitan ko, brand new. Umaandar na po siya ngayon. Pero alam nyo ba mga kapatid, yung brand new na cylinder head na yon, hindi ko nagamit yung dalawang camshaft. Ito po yun. Bagong-bago po ito, hindi ko na ito nagamit, itong dalawang camshaft. Yan. Kasi po, hindi talaga nag-match yung kanyang timing. Kahit na anong gawin namin na paikot-ikutin siya, i-match namin yung timing marks, hindi po talaga gumana, hindi po nag-match. Kaya po hindi umandar. Kaya ang nangyari, yung luma pa rin yung camshaft, yun pa rin ang ginamit namin. Anyway, wala naman problema yung kanyang camshaft kasi hindi doon nagkaroon ng issue yung cylinder head nito. Ang talagang naging issue niya, ito po ay nanggaling na sa ibang talyer ha. Uulitin ko po, hindi ako naninira dahil dinala sa amin to, naghahalo ang langis sa tubig at yun nga po, bengkong ang cylinder head. Ngayon, nung na-overhaul na namin, nagawa na namin ang lahat, bigla na namang bumigay yung cylinder head at nauka nga po itong portion na to. Papakita ko po sa inyo. Okay? Di na namin nagamit yan. Ito, mga bago po ito. Ito, nagkaroon po ito ng uka dito. Ayan, nahukay. Sa sobrang init, hindi kinaya nung cylinder head, nung material, kaya po siya ay nagkaroon ng hukay at muli ay nagkaroon na naman ng back pressure yung makina. Ngayon, tingnan nyo po ito mga kapatid. Itong video na yan, meron pong mga machine shop na ganyan ang ginagawa nila, pinapatungan nila, nagwe-weld sila ng aluminum or kung aluminum alloy man yan, doon sa cylinder head at saka nila tinotorno. Posible, ganito ang ginawa dito nung huling machine shop na gumawa at malamang ito yung mga pambenta ng mga bogus na buy and sell. Maibenta lang, hindi na sila gumastos at maipasa doon sa buyer. At ito na nga po ang nangyari. Hindi naman ako yung huling mekaniko na gumawa nito eh. Aminado naman po yung may-ari niyan. Pero ngayon, okay na po ito. I-start ko ang makina nito mga kapatid. One click na po ito.
One click. Yan, gumagana na po ito. Magandang maganda ang andar niya, pinong-pino andar niya. Ayan. Ngayon po mga kapatid, ito ay break-in muna. Hindi ko muna ibibigay sa may-ari. I-check muna natin lahat yung buong kondisyon ng makina bago natin ibigay dahil ito ay bagong general overhaul din. Kailangan masiguro muna natin na talagang okay na yung makina bago natin bitawan at ibigay doon sa may-ari. Ito po, yung pinagpalitan na cylinder head. Yan. Hindi ko na pakinabangan to. Bago po yan, kasama yan doon sa brand new na cylinder head na binili natin. Kaya minsan, mas okay pa yung bumili ka ng surplus na Japan. Ang problema lang, talagang iyon ay i-overhaul mo rin para makita mo talaga yung kanyang kondisyon. Kasi baka mamaya, worn out na rin yon, bengkong na rin, kaysa magpa-replace ka, bumili ka na lang ng brand new na cylinder head. Yun nga lang, ito ay hindi Japan. Ito ay made in Korea. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po ay mag-subscribe na po yung hindi pa nakasubscribe. Pakipindot din po ang notification bell. Pakishare at pakilikes po ang aking mga video. Nagpapasalamat po ako sa mga kaibigan po nating mga PNP. Unahin ko na po si Colonel Ramon Pranada. Maraming salamat po sa inyo, sir. At nagpapasalamat din po ako kay Police Lieutenant Pio Bitero, HPG po dito po sa amin sa Rizal. At siyempre, hindi ko makakalimutan pasalamatan si General Eliazar Mata po ng PNP. Magandang hapon po sa inyong lahat.